Breaking news. Siguradong magugulat ka sa iyong maririnig ngayon dahil ang napatalsik na Pangulo ng Syria na si Bashar al-Assad ay matagal nang nagtraidor sa kanilang #1 supporter na bansa, ang Iran. Ito ay ayon mismo sa tagapagbalita ng bansang Iran. Sa kabilang dako mga kaibigan, kasalukuyan pa na walang permanenteng Pangulo ang bansang Syria at ito ay pinapatakbo ngayon kasama ang mga rebelde sa Syria na nagpabagsak sa pamunuan ni Bashar al-Assad. At dahil ito ay nasa transition period, inaabangan ng buong mundo kung anong uri ng panggobyerno magiging ang Syria. At inaabangan din ng buong mundo ang pahayag ng Estados Unidos na nais nila na makipagtagpo sa lider ng mga rebelde sa Syria na si Julani sa Damascus. At eto na nga, nagtagpo na nga ang Estados Unidos at si Julani. Ano ang napag-usapan ng magkabilang panig? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Tama ang inyong narinig mga kaibigan na itong si Bashar al-Assad iniulat na matagal nang nagtraidor sa bansa na sumusuporta sa kanila. Ito ay ang bansang Iran. Paano ito nangyari? Ayon mismo sa ulat, sa isang pinagkakatiwalaan na pinagkukunan ng balita ng mga Iranians at Middle East, tahasang sinabi rito na ang senior IRGC commander, hindi ito pinaslang ng mga rebelde, kundi ito ay pinaslang mismo ng officers ni Bashar al-Assad. Ganito kasi mga kaibigan, sa taon ding ito, 2024, buwan ng Nobyembre, petsa 28, merong IRGC commander na nagtungo sa Syria para sa isang meeting. Dahil sa mga panahong ito ay hindi pa napapatalsik si Bashar al-Assad at malapit na malapit ang relasyon ng bansang Iran at ng Syria. Ngayon, nagtungo ang isang IRGC commander sa Syria upang ganapin ang isang pag-uusap na napaka-importante at ito ay ginawa sa Aleppo. Ang pangalan ng commander na ito ay si Haj Hashem. Pinagbintangan ang mga oposisyon ni Bashar al-Assad. Isa nga rito mga kaibigan ay ang pinuno ng rebelde ng Syria na si Julani. Of course, hindi pagbibintangan ng Iran ang Syria at lalong-lalo na si Bashar al-Assad dahil napakalapit na magkaibigan ng dalawang bansang ito at ng mga leaders na ito. Kaya naman, sa pagkamatay ni Hashim, ang pinagbintangan dito ay ang mga rebelde sa Syria. Marahil hindi inangkin ni Bashar al-Assad na ang kanyang mga sundalo ang pumaslang sa IRGC commander na ito. At ngayon, lumabas ang katotohanan. Ngayon, December 23, 2024, pero kahapon, Sunday, December 22, 2024, lumabas ang isang balita na itinuturo na ang officer pala ni Bashar al-Assad ang pumaslang sa IRGC commander na ito. Marahil ay maraming mga kilay ang magtataas dito at hindi paniniwalaan ang ating sinasabi. Pero upang patunayan ang ating sinasabi na hindi ito kathang-isip, bakit hindi natin tanungin mismo ang sikat na pinagkukunan ng balita ng mga Iranians? Ito ay ang Iran International. Inulat dito na ang nasabing Iranian security official ay hindi pala binaril ng Syrian rebels, kundi ito ay binaril mismo ng Syrian officer under sa pamunuan ni Bashar al-Assad sa Aleppo. At ito ay ginawa mismo habang sila ay nagmi-meeting sa isang operational room sa Aleppo. Nako, talagang napakatindi nito mga kaibigan. Dahil kung ang balitang ito ay tunay, lumalabas kung ano nga ba talagang klaseng tao si Bashar al-Assad. Well, pwede ring sabihin ng karamihan na baka hindi si Bashar al-Assad ang may pakana niyan, kundi baka desisyon lang ito ng kanyang officer. Pero kung ito ay isang simpleng pagkamatay lamang ng isang IRGC commander sa kamay mismo ng mga officers ni Bashar al-Assad, paano naman ipapaliwanag ng mga taong sumusuporta kay Bashar al-Assad ang mga nasa 100,000 hanggang 150,000 na mga tao sa Syria na nawawala hanggang ngayon? At ayon sa mga naunang ulat, ang iba rito
ay natagpuan sa mga mass graves. Ganito kasi, kung kayang gawin ni Bashar al-Assad na mawala ang 100,000 hanggang 150,000 na mga Syrians, mga kadugo niya ito, imposible bang gawin niya ito sa iisa lamang na Iranian officer kung halimbawa hindi niya ito magustuhan? Of course, ang sagot ay hindi imposible. Ayon naman sa ulat ng Aslan, isang Turkish journalist, kaya raw pinaslang ang IRGC commander na ito sa Aleppo sa loob ng isang room sa Syria dahil ini-encourage daw ng IRGC commander na ito ang mga armies ni Bashar al-Assad na girahin na ang opponent ng Syria o yung mga Syrian rebels. Hindi raw ito nagustuhan ng pamunuan ni Bashar al-Assad. Kaya naman, hindi na ito nakalabas pa ng kwarto. Lumalabas kung ating pagbabasihan ang report ng Aslan na Turkish journalist. Gustong-gusto ng Iran ng gera, kaya lang may uutusan itong ibang grupo. Siguro ay napapansin nyo rin kung ano ang ginagawa ng Hamas ng Gaza, Hezbollah ng Lebanon, Houthis ng Yemen. Hindi naman ito lingid sa kaalaman ng buong mundo na ito ay sinusuportahan ng Iran. Kung baga, habang nalalagas ang maraming mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran, ang IRGC officers at mga sundalo nito ay safe na safe sa kanilang lugar. Kaya lumalabas din mga kaibigan na ang gobyerno ng Iran ayaw na ayaw nila sa mga Syrian rebels na pinamumunuan ni Julani. Kaya naman pala ayaw na ayaw rin ni Julani sa pamunuan ng Iran na mangialam pa sa Syria. Ngayon ay parang nakokonekta natin ang mga dots kung bakit nais ni Julani na makipagkaibigan sa Israel at sa United States of America. Ngayon, talking about United States of America, ayon sa ulat ng CNN, sa kauna-unahang pagkakataon, nangyari na ang hinahangad ni Julani na makapagharap sila sa United States of America dahil ang top diplomat ng United States of America ay ipinadala ni Joe Biden mismo sa lupain ng Syria at sa capital city pa nito na Damascus. Ibig sabihin, welcome na welcome ito. Walang sino man ang gumalaw. At ang mahalagang tanong, ano ang napag-usapan ng naturang meeting na ito? At ang pinakauna sa lahat mga kaibigan, ayon sa ulat ng CNN, tinanggal ng United States of America ang matagal na patong sa ulo ni Ahmed al-Julani na bounty sa kung sino man ang makakahuli kay Julani. Nagkakahalaga ito ng 10 milyong dolyar. Napakalaking pera nito mga kaibigan. Ito kasing si Julani mga kaibigan ay designated terrorist ng United States of America. Pero ang tanong, bakit hindi ito hinuli gayong nagkaharap na sila at tinanggal pa ang bounty nito na 10 milyong dolyar? Ano ang ipinahihiwatig nito? Kahit na sa aking simpleng pag-iisip ay napaka-obvious nito mga kaibigan. Ito ay isang hudyat ng pagkakaroon ng magandang ugnayan ng Syria at ng United States of America and soon Israel. Pinag-usapan din ng United States of America at ni Julani ang political transition ng Syria. At dahil ang pinag-usapan ng dalawang grupong ito ay politika, of course, hindi mawawala sa usapin kung paano patatakbuhin ang Syria. At maliwanag, malaki ang possibility na merong influensya ang United States of America sa magiging bagong pamunuan ng Syria. At hindi rin maikakaila dahil ang puwersa ng Russia ayon sa ulat ay unti-unti nang umaalis mula sa Syria at ayon sa ulat ng First Post, posible na ito ay lumipat sa Libya. At ayon naman sa ulat ng Reuters, sinabi ng United States of America na ang kanilang pakikipag-usap kay Julani, i-describe ito bilang very productive. At mismong si Julani rin ang nagsabi, inulat ito ng CNN na ang naturang meeting, it was a good first meeting. Anyway, sinabi ni Julani mga kaibigan na it was a good first meeting. Ito ay nangangahulugan na meron pang mga kasunod na meeting.
Ano kaya ang mga susunod na kaganapan dito sa Syria, sa United States of America, sa Israel? Mga kaibigan, antabayanan lamang. Dito lang sa napakaliit na channel natin na ito, ang Usapang Banal. Kaya baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Pasubscribe na rin. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. Saan man kayong dako naroroon sa mundo, may God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.